Jared Salvador po. I'm 17 years old po from Makati. Hello po, I'm Shanshandan po, ang Blue Dreamer from Zamboanga del Sur po. I'm Jarek Stan, ang Blue Dreamer from Zamboanga del Sur. Hi, I'm Zian Mindasa, 17 years old from Mindoro. Hi, I'm Shane Monreal, 20 from Albay. So how was it, kumbaga, this is your first exposure, di ba? Sa press, sa media. Kamusta experience mo? So, first of all po, kinabahan po ako pero super happy po na nandito po kami. As a first timer po, grabe, sobrang thankful po ako na ganito po ang kinalabasan po ng press. Kinakabahan po, sir, syempre, and na-overwhelmed din po. And super happy po. Same as sinabi po nila, since marami pong nakapalibot sa aming camera, marami tinatanong na pressure din po ako. Pero sobrang saya ko rin po kasi alam kong malapit na po ako sa gusto kong abutin. Same lang din po, kinakabahan pero excited po. And thank you so much po sa pagpunta. Ano yung nilulook forward namin sa inyong grupo? Parang boy group or boy group? Hindi eh. Or parang isa individual bali ang magiging ano. About this Loki, ano yung gusto niyo iparating sa tao about this? Gusto ko lang po encourage yung youth na wag mag-overshare po social media, like maging low-key lang po para peaceful po yung life po. Same po kay Jared po, maging low-key lang po. Kasi yung mga problems, andyan lang yan. Huwag po basta-basta mag-post po. And yun nga po, wag masyadong low-key nga po kasi dapat wag masyadong i-overshare yung mga problems sa social media para less problem tsaka it gives peace. Same as sinabi po nila, ang pagiging low-key po is kailangan po talaga yan kasi pag kami po talagang mga Gen Z, pag nakikriticize po kami, medyo sensitive po kami sa hindi lang po sa lahat, pero karamihan po ng Gen Z sensitive po. Kaya mas mabuti pong low-key na lang po para less criticism po. Low-key po, since lahat po na ngayon ng kabataan is more on update po sa social media, so we encourage youth na maging low-key lang po sa life. Like, hindi lahat ng achievements or mga problem mo is i-share mo sa social media. Teka, yun ang mensahe ng kanta o yun ang stand nyo bilang Mga youth, individual? Gen Z. Oo. Opo. Yung low-key po kasi, dun po sa kanta is yung sa relationship Oo. po. Like, kunyari ako may parang ka-nobyo po, ganon. So, low-key lang po nila. So, kami naman po, we-turn it like parang may other meaning pa po yung low-key. Hindi lang siya sa relationship po. Ganon. Pati sa social media. Yes. Okay. Tapos kayo bilang mga bagong artist, sino yung mga gusto niyo mga collaborate soon kapag bibigyan kayo ng chance to be kumbaga collaborated sa ibang mga artist? Siguro po, yung crush ko po, si Charlie Fleming. Sina? Si Charlie Fleming po. Si Charlotte Fleming. Bakit siya? Kasi po, sa tingin ko po, yung personality niya po super strong. And marami po siyang masishare sa akin as ka-collaboration niya po. So ibig sabihin, yung group nyo is not just for singing. Pwede rin maging actor and actress one. Parang ganun. Okay. Si J-Rex naman. Ako naman po, si Liza Soberano. Wow, Enrique Hill ah. Bakit? Kasi ultimate crush ko po talaga siya. And then, gusto ko po siya makakollab and makatrabaho soon. Sana po. Okay. Para sa akin naman po, si Kai Montinola po. Kasi okay. napaka-talented niya po. Ang galing niya po sa lahat. Okay. Si Sa akin po naunahan po ako. Naunahan ka, okay Charlie lang. Fleming din po ang gusto ko. Charlie Fleming. Kasi parang same age lang po kami and then parang ka-vibe po siya kasi Gen Z. Parang pareho po yung mga utak namin. Si Shane naman. Saan po si Sarah po? Gusto ko po yung mga movies. Sina? Si Ronnie Mo? Sarah po. Sarah Geronimo. Yes po, Sarah Sa lalaki? Sa lalaki po, Joshua Garcia. Joshua Garcia. Di ba kumakanta si Joshua? Kahit na. Sa Kahit acting. sa acting. Okay. Yung sa TikTok niya po, yun. Tama. First time ko makakita ng grupo in a long time na may kambal. Di ba? Anong kwento nito? At pareho kayong napasok, kahit nakambal kayo. Hindi ba kayo nagkakaroon ng competition dalawa? Hindi naman po kasi kami pong dalawa po tutulungan po para umangat po. And ako po yung unang na-discover po and sinabi ko po na may kambal po ako eh tiningnan po nila yung nakapasan kasi same daw po kami ng talaga ng mukha.
Ikaw, J-Rex, ano masasabi mo? Dati school and basketball lang po talaga and may nag-discover po like kay Sean and then pina-audition po. Then ayun po, nalaman po na may kambal. So tinignan po, pumunta po kami dito and yun po, parang okay na po sa amin na Anong lahi niyo? Tan eh, di ba? Tan yung apelyido niya. Chinese. Pure ba yan or half? Half one, half lang. Si Jared is... Yung papa ko ng lolo ko is Japanese. Oh, kami, medyo may pagka-Japanese ka eh. At siyempre may Pinoy si Sian. Pero parang meron ka din siya na Siguro po, Yung Pinoy malayo lang. na po yun. Malayo na po. Kastila po sa Kastila. side ng Tapos papa. tilain naman. Tapos, Shane, anong feeling na ikaw lang ang babae? Masaya po. Parang ano lang, parang princess lang. Ganun. Ikaw yung princess nila. Yes. Ikaw yung roses among the thorns. Yes. Parang ganyan. Ano yung gusto nyong last na lang? Ano yung gusto nyong makilala kayo bilang mga bagong artist dito sa industry? Ako po gusto ko po makilala niyo ko kung sino lang po yung ako and kung ano lang po yung mapakita kong best ko po sa cinema. Gusto ko po na makilala po ako sa lahat po na like parang magaling po mag-acting, magaling po mag-kanta po and saya po yan po. Like, ano tawag po dyan? Like all around po. Like flexible and... Flexible. Yeah. Oo. Ayun. Versatile. Versatile. gusto ko lang po ma-spread yung pagka-genuine ko po na pagkatao. And matatak po na nila na, yan po si Jarex. Gusto ko mag-spread na love and happiness. Ayan. Ako naman po, gusto kong makilala as a inspiration po sa mga kabataan ko na kung kaya ko na from bullying ako, sabi ko po kanina, kaya nyo rin. Ayun po, doon ko po gusto makilala bilang inspiration. Yan, gusto ko pa inspire yung mga katulad ko pong galing sa broken family na hindi po hadlang yung pagkawala ng tatay nyo. Like parang dapat gawin nyo siyang lakas para pagdating po ng panahon, okay po yung family nyo. Like maganda na po yung pamumuhay. Sa akin huling question ko, bakit ganun ang stand nyo sa social media? Napaso na ba kayo sa mga na-post nyo? Meron na ba kayong instance na napaso kayo sa post nyo? Sa akin po, nung dati po, nagkaroon po ako ng parang ginagawan po ako ng issue and then that time po, dun ko na-realize na dapat talaga low-key lang kasi pag more on madami po tayong pinupost sa social media, dun po tayo pinag-criticize ng mga tao. Anong inisyo nila sa Like, ano po, di ba normal naman po sa school, like parang may malinggit po, gano'n. So, hinahayaan ko na lang po sila, wala po akong ginawang ano pa sa kanila. So, Yun. ignore na lang. Siya? Napaso ka na ba sa isang na-post mo? Hindi pa po, since hindi rin po ako ma-social Social media. media. Opo. Okay lang ba? Kung ba? Yes. Yun po, may mga nagkalat po sa amin na may scandal daw po. Ganyan. Like video scandal? Opo. Like, Hindi just di naman Hello. totoo. Or hindi naman. Paano niyo pinatunayan Oo. yun? Ano? Sumagot kayo? Sa akin naman po, hindi naman po ako takot sa mga ganyan kasi confident po ako na wala po akong ginawa po. Bahala sila kung magkalat. Si Jared. Wala po. Wala po. Wala talaga. Wala kang post na napaso ka. Ay, wala po. Pero ganun ang stand mo sa social media na wag masyadong mag-share. Apo, wag ma-overshare po. Wag mag-overshare. Okay. So, thank you.